Maligayang pagbabalik sa aking channel, guys. So this is Shanix again. Meron tayong re-reviewin na kit ngayon na hindi na rin bago sa inyo. Pero hindi ito bootleg ngayon as of now. Nakikita nyo sa likod ko. Yun yung MG na Destiny Gundam. So let's go. So, maligayang pagbabalik na naman sa panibagong episode, guys. So, nandito ang MG Destiny Gundam Extreme Blast Mode. So, discuss natin kung anong pagkakaiba ng Destiny Gundam na Extreme Blast Mode sa normal mode na normal packaging ng Destiny Master Grade. Una, ang kulay ng inner frame. Ang inner frame ng regular na Master Grade ng Destiny is gray, more on gray. Ito, more on chrome finish. Yun, tapos may pagka silver din, may pagka silver finish, I think, yung inner frame niya. O eto, ganitong kulay. Ewan ko kung napapansin nyo, guys. Ganyan ang kulay nung kanyang inner frame. Tapos yung chrome niya, eto, something like this, guys. Ayan. Hindi lahat ng parts ng inner frame is ganito ang kulay. So what else? Yung kanyang kasama accessories na wala sa regular na Master Grade. So, una, Wings of Light. Itong Wings of Light na to, hindi nyo to makukuha sa regular na Destiny Master Grade. Pangalawa, yung mga effect parts. Napakaraming effect parts na kasama dito si Extreme Blast Mode. Una, ito yung mga effect parts na kasama niya, which is hindi ko pa nagagamit. Ayan. Tapos, yung mga meron siyang free pilot pero transparent siya. Ayan. Yan ang kasama ni Extreme Blast Mode. Ito stand to dito para sa pilot. This is Kira, this is Shin. So, yun. Yun ang kaibahan nila. So, punta tayo ngayon sa kit. Okay? So, ito yung kit, guys. Naka-display lang siya sa aking stante, sa aking shelves. So, yun. Ito likod. Nadikit ko na lahat ng decals. Meron na ring mga panel line. So, yun. Side. Kung may napapansin kayo, yan sa kanyang beam rifle, may nakikita kayong mga silver yan. Ito, yan. Kinulayan ko yan, guys. Kinulayan ko. Ang gamit ko na, yung silver plated na Gundam marker. So, yun. Sunod, ang tanong, pag kinat mo ba sa runner yung chrome parts, is mawawala ba yung yung chrome color sa pinaggupitan mo? Yes, mawawala siya. So, ang kailangan mong gawin is gamitan mo ng Gundam marker. Teka, kukunin ko, guys. So, ito yung Gundam marker na aking ginamit sa pagtanggal ng mga marks, pinaggupitan. Yan. This is Gundam marker EX XGM100. Silver plated ang color niya. So, yun. Ayan. Angas, di ba? So, punta ngayon tayo sa problems ng kit na to. Kahit sabihin mong ito ay Bandai, meron pa rin problema. So, yun. Lipat tayo ng posisyon. So, ang
ang ayoko sa kit na to guys is yung weapon is hindi siya nag-i-stay sa kamay. Kasi ang kamay niya is yung lumang master grade pa, hindi yung swappable fingers. Ito yung yung 3 movement fingers niya. Ayan, kung nakikita nyo, 3 movement fingers pa siya. Yun yung unang problema. Pangalawa, itong mechanism dito sa legs niya, hindi ko gusto guys. Ang hirap niyang i-pose. So, matigas yung joints niya dito sa loob niyan. Ito, matigas yan guys. So, kung gusto mo siyang i-pose ng dynamic, kailangan yung tanggalin yung waist para ma-pose nyo ng maayos. So, yun yung pangalawang problema na nakikita ko. So, pangatlo, hindi ko alam kung ito ay problem. Pero hindi ko gusto yung ilalim, itong ilalim na to. Kasi yan, kinulayan ko lang ng Gundam marker para maging gray. Plain yan guys. Pero may mga konting lang sa loob, may mga konting design. Pero yun, hindi ko lang gusto yung design ng ilalim ng skirt niya. So yun, punta muna tayo sa weapons niya. So ito yung unang weapon niya, yung tong shield na to. Ayan, nag-open siya. Ayan yung likod. Sunod, yung beam rifle niya. Ayan. Kung nakikita nyo, may mga silver accent. Yan. Kinulayan ko lang ng Gundam marker yan. Pero sa totoo lang, gray yan guys. Wala pang top coat eh. Ito yung sunod. Yung kanyang, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Yan. Parang, yung plasma cannon yan. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ayan. Kung nakikita nyo, may silver accent. Kinulayan ko ulit ng Gundam marker yan. Yung plated silver. Sunod, ito yung sword silhouette. Ayan. Yung effect niyan, may effect siyang kinakabit dito nandun sa loob ng box, which is di ko pa tinatanggal sa runner. Ayan, kinulayan ko ulit ng Gundam marker. Ayun. So yun lang, yung iba nakakabit pa sa runner, tsaka yung mga hands niya, yung nakaganyan. Pa. Meron din siyang kasamang beam shield. Nandun din sa box. Kunin ko na nga para makita nyo. Hindi ko kasi pagkabuo ko kasi guys, nung kit, inaano ko na, naka-display na lang. Hindi ko siya ganong ilalaro. Ibig sabihin, hindi ko pinagpapalit-palit ang action pose, ganon. So, yun. Ito yung effect parts ng sword, beam boomerang. Ayan, yun yung mga effect parts niya. Ayan, kasama naman yung sa regular Master Grade ng Destiny. So, yun. Ito yung stand niya. May kasama siyang stand. Meron din stand to sa meron din to stand sa regular na Master Grade. Ayan, may kasama din to. Ayan, kakabit yung ganyan. Parang wings nga ng Destiny, no? Angas. Pa ba? Ano pa maipapakita ko sa inyo? Ito yung manual niya. Yo. So yun lang guys yung kaibahan ng Destiny ng MG Destiny sa regular na MG Destiny. Kasi sa akin Extreme Blast Mode. So punta naman tayo sa kanyang gimmick articulation. Ayan. So way back guys, trivia lang, naglabas ng ganito si TT Hong Lee. Pero hindi, meron din siyang meron din siyang Extreme Blast Mode at meron din siyang yung regular na Master Grade. Ewan ko lang kung maglalabas, magre-reissue pa si TT Hong Lee aka Daban si Bootleg.
ito yung kit. So, punta tayo sa ulo. Yung ulo, ayan, may ikot naman siya ng 360. May konting chicken dance sa ulo. Yung kanya shoulder, yan yung pinakatodo niya. Yan yung pinakasagad. I think, hindi, wait lang. Na ano pala ito, yung, hindi ko lang alam kung nakikita nyo guys. Ang dilim eh. Parang kailangan nyo hatakin. Ayun. Para maitaas nyo yung kanyang shoulder. Tapos, etong ano naman, arms. Yan. Okay naman. Yun yung sagad niya. Yung dito sa likod niya, meron din siya laking mechanism katulad ng kay Strike Freedom guys. Meron din siya. Para hindi mag-bend back yung, hindi siya, alam nyo na. Tapos, itong waist niya, hindi siya ball joint. So, naiikot naman siya. Naiikot siya. Yan. Ab crunch, konti lang. Tapos, ito yung pinaka-ayoko. Yung kanyang, itong part na to. Fragile. So, may mga nagre-review neto na yun nga, dito sila napapangitan sa mechanism neto. So, ayan. Tapos, ayun, yung kanyang knee. Meron ding mechanism. Tapos, ito, kanyang paa. Ayan. Natutupi siyang ganyan. Pero yung hindi siya naibababa ng todo. Ganyan lang siya. So, yung meron siyang thrusters dito sa likod. Gumagalaw dito. Ayan. Tapos, sa wings naman niya, ayun, meron, may makikita kayo dyan ano, yung parang piston ba. Gumagalaw yan guys. Ayan. Open natin parehas. So, tinanggal ko yung weapons para makita nyo. Ayan. Ayan yung itsura ng Destiny. Pagka yung naka full open wings siya. Wings of light. Ang laki no? Malaki din eh. Tapos kakabit yung rating effect. Ayun. Tapos ito yung thrusters niya sa likod. Kinulayan ko. Meron ding silver plated na move din yan. Ito yung back skirt niya. Gumagalaw din yan ng independently. Tapos dito niyo ipepeg yung beam rifle. Ayan. Pwede niyo ipeg dyan. Pwede niyo ikabit dyan sa likod. Kabit natin. Ay, kakabit ko ba? Medyo matigas. Ayun, naikabit ko. Ayun. Sa anime kasi nakita ko nilalagay niya rito. Yan. So, ayun. So, ito nabili ko to sa mismong official page ng Gundam Official Store Philippines sa Shopee. Ang price niya is 3.9. Tapos pag binili mo siya, meron siyang voucher, shop voucher na minus I think 200. Yun, minus 200. Meron ding binibigay si Shopee na voucher pagka nag-spend ka ng 3,000, merong minus na 1,200. So nakuha ko lang to na around 2,500. So sulit na sulit, mas mura pa dun sa regular na master grade. So nag-iisang natsambahan ko, nag-iisang stock lang siya. So, ayun, abang-abang lang kayo guys kung gusto niyo makakuha ng murang-murang master grade doon. Ang problema lang sa seller na yon is minsan hindi nila siniship yung in order nyo, lalo na pag sale. Hindi ko alam kung bakit. Kasi umorder ako last time na Strike Freedom nga, sinabi ko sa last vlog ko na ibibili nga sana ako ng master grade na Bandai ng Strike Freedom, naka-ready na. Eh, hindi nila sinip.
na-cancel yung order. So, yun yung isang problema nun. Pero kung order kayo ng hindi sale, siguro masiship naman, pero kailangan nyo talaga mag-antay. Yun. Tapos meron pang isang seller, si Toy Town, yan, legit din yan. Pero dati kasi nagagamitan siya ng voucher ni Shopee na yung discount na 1,200. Ngayon hindi na eh. Parang, ewan ko ba, siguro sabi ni Toy Town, lugi ako. So yun, nakuha ko tong Extreme Blast Boot ng 2.5 sa official page ng Gundam PH, Gundam Philippines. So yun, natsambahan ko lang siguro. So kukolektahin ko na to, hindi ko ibebenta siguro. Pwede na! Malapit na yung movie ng Gundam Seed, yung bago, yung Gundam Seed Freedom. So meron pa akong re-reviewin natin dito, yung Force Impulse nandito, na master grade din, Bandai. So yun, wala kayong napanood na unboxing nito, diretso tayo kagad sa review. Kasi marami na rin kasi nag-unbox marami na nag-review na itong kit na to. MG Extreme Blast Mode na Destiny Gundam. Sulit ba sa tingin nyo? Sa 2.5, para sa akin, sulit na sulit. Ang laki ng discount. Okay. Diba? Sulit na sulit. Naka-display lang to sa shelves ko. Diba? Mas gusto ko to guys, mas prefer ko to kaysa doon sa RG. Alam nyo kung bakit? Ang pangit ng paa ng RG, parang naka-heels. Yun lang. Tsaka masyadong maliit, masyadong maraming maliit na parts. Ito naman, ito yung mga panahon na master grade, yung sobrang payat ng mga legs, tapos ang lalaki ng paa. Yun yung ano niya, yun yung era na itong Gundam na to. So yun, abang-abang lang kayo ng mga reissue ng kit. Ako din, isa din ako sa mga nag-aabang ng reissue ng mga lalo na yung master grade ng Gundam X, hinihintay ko. Napakatagal. Siguro depende sa demand ng tao. So yun guys, thank you for watching and see you on my next episode ng aking vlog. Sa mga nag-subscribe po, maraming salamat po sa mga naniniwala. So 1,325 subscribers tayo ngayon. Tulungan niyo po kung makaabot kahit mga 2,000. Huwag kayo iiyak. Maraming salamat po sa panonood. At ito po si Shanix. Peace. See you on my next episode.